Okay. Dumako naman tayo doon sa ating mga talakayan. Mukhang nag-holding hands pa itong dalawang to. Parang mag-holding hands siya, takay dalawang dyan. Okay. Huling-huli kayo sa camera ni Nilo. Okay. Unahin natin yung yung mga hindi pinayagan na mga party list ng COMELEC, Ang dami. Sa kalahati yata, no? Oo, marami, no? At medyo ako mismo may konting pagtataka rin, di ba? Kaya nga inimbestigahan to ni Juan, tawag dito si ating kasama sa Rotary, Senador si Ping Lacson at saka si Pimentel, kung ano yung basis ng kanilang hindi pagtanggap. Isa na rin yung makialam o hindi rin hindi pinayagan yung ating mga party list. Yung kumbaga, yan ang pag-asa natin na meron tayong representasyon sa Kongreso. Pero mukhang hindi yata nakalusot, unang-una, ang nakapagtaka yung Ako Bicol na mayroong 1.5 million na membro. Hindi membro, yung talagang boto. boboto. Siya ng boto. Pinakamalaki nung nakaraan. Kaya tatlo kanilang Ngayon, nireject ngayon. Oo, hindi sila pinayagan, Alam mo dahil Katoto? Kasi ang sinasabi ng COMELEC, sila ay may representante na, yung bawat distrito. Yung sinabi mong Ako Bicol, regional na yun Oo. Meron ng mga representatives doon sa mga probinsya ng Bicol Hindi, ang isang doon, sikreto ron. Okay, sikreto. Ilan lang tayo nakakalam yan? Kaya natitinig ng buong Pilipinas. Siguro mga ilang milyon lang tayo na mga nakakalam. Sige, bulong mo pare. Alam mo yung nakuha kong impormasyon doon. Kaya pala hindi siya pinayagan. Dahil ang mga nasa likod pala nito, ang UPO, mga well-known na mayaman na. Actually, ang ng COMELEC ay yung mga nominee na mayaman, which is hindi naman sila marginalized sector, no? Yun. Pero, yung isang sinilip doon. Pero in effect, parang kasi gusto sila ng 1.5 million na bumoto, di ba? Pero yung hindi na nga parang it violates yung pan ng representation, no? Di ang mangyari niyan kung ako Bisaya, di gano'n. Ako Pampangan, ako Ilocano, di magtatayo na gano'n, no? Ako adik. Madidefeat na yung kwan. Ako manyak na yung Sa totoo lang, noong mga nakaraang panahon, yung lahat panahon may magre-represent, panahon ni GMA, ang daming pumasok na hindi naman dapat. Parang nakita natin palakasan, di ba? Kung sino yung sumusuporta nung kay GMA, sino yung nakakapasok. Yung Akbayan, isa ngayon na sinisilip din, although hindi naman dinidisqualify pa ng COMELEC, pero maraming nagtutulak na kasi lumakas na. Sila. Lumakas na. Sobra naman ang kanilang representasyon dahil nakaposisyon na, si Llamas, kung anong nakaposisyon sa gobyerno. So, hindi na siya kailangang i-represent pa sa Congress. Medyo kasi ang kinu-question lang dito, initong hindi malinaw yung regulasyon, ang nakalagay kasi ron, yung marginalized sector, di ba? Yung pag-represent ni Mikey, hindi rin pinayagan, security guard ba? Security guard. Ang galing, Ang galing, pag-pilis. Kaya siguro yung sa atin na yung alam, nadamay, di ba? Yung alyasya ng mga mamamayan. Kaya nga, pero dati kung gaano kadali noon, gaano kahirap naman yun. Gaano kahirap naman yun. Pero maganda naman yung gano'n, yung may kailangan lang mahigpit na ini-screen. Kailangan lang malinaw. Mayroon nakalatag na mga rules, ba? Pamantayan. Bakit? Para malinaw, walang nag-aanga. Siguro nga maamendahan na yung party list law na yan. Lagyan ng streamline, di ba? Na hindi basta kung sino pwedeng pumasok. Hindi basta nabuo yung samahan, ipapasok doon sa pare-register. Oo, kasi yung iba talaga objective. Unang-una, parang ang tinitingnan yung pork barrel na pwedeng matanggap, di ba? Tsaka dalawa nagre-represent sa party list, Hindi, kasi depende sa nakuha mong boto. Hanggang 3 nominee kasi yan depende sa mas malaking boto. Paano mo, naka 200,000. 2% ka ng total mo. 2% of the total votes cast, no? Yun.
Kung naka 4% ka, kung 4%, dalawang... o 6, oh. So depende. Dapat hindi na gano'n eh. Diba? Dapat kahit na ilang percent yung tinaas ng boto, dapat kung magre-represent, dalawa na lang o isa. Sige, baguhin natin ang problema sa maganda yung panukala mo, diba? classmate. Para kasing, bakit napakarami, di ba? Pwede na mag-isa. Ba't mas yung dumadami? isang boses na yan, pwede nang... puntahan natin na, medyo nasa batas, kailangan pabago natin ng batas. Pero pinakamahalaga dyan talaga yung tanggalin na yung pork barrel na yan. Oo. Talagang andyan corruption. Talagang pinag-iinitan natin yan. Andyan talaga corruption. Maraming sa totoo lang. Maraming matutulong di ba? Wala naman natutulungan kaya dapat alisin di ba? Taasan na lang mga sweldo nila, times 3 kaya, times 4, times 5, basta alisin na lang yung pork barrel. Total yung galing sa pork barrel, pati yung yung sa dynasty, mukhang umiigting yung dapat din. Yung clamor, Halata mo talaga yung politiko natin na ever since 1987, hindi nila ginawan ng implementing rule, di ba? Umiigting yung clamor ngayon, pero siguro ang makakalutas dito, ang publiko na rin Kung baga, halimbawa, baging na lang, na pagka dynasty, yung clan, wag iboto. Wag iboto, yan. Para matakot sila na pagka medyo parang may dynasty na doon sa hindi boboto, sila Maandap. So, maandap. Tao na rin ang makakasunod. Pero sabi mong manggagaling sa batas, mambabatas, malabo sa sabaw ng pusit sila nandoon sa taas nagtatama sa mga yan. So kailangan yung campaign natin ang kailangan dito na pagka mayroong ganyan na pamilya na sa politika, huwag nang iboto. Huwag na, Maski pa halimbawa may sumunod diyan, hindi na siya maglalagay ng mga kapamilya o lalo na yung matatagal na, matatagal na. Ay ba, dekada. Pagpalagay mo ng mga 20 billion, di ba? Masama pa nga yan. Kunyari, naka 3 terms sa senador, sa congressman, tatakbo naman siya sa mas mababang pwesto, di ba? Sa amin na sa Marinduque. Sa governor. Natapos ang Licaros, Reyes naman. So hanggang ngayon, mga Reyes pa rin nakaupo. Pag naka-governor naman siya ng 3 terms, babalik siya sa vice congressman. governor. Papaikot-ikot lang, So, dapat matapos na ito Hindi na, ito ay isang nakakasira doon sa ating political system. At kaya walang, sabihin, for so many years, nandun sila, wala naman nangyayari. Walang naipakita. Pero sa totoo lang, kung ang isang matagal na dyan, sabihin natin, magaling na niyang patakbuhin. Very efficient na siya kasi alam na niya, di ba? Meron ding mabuti doon, Kasi alam na niya yung pagpatakbo ng pero sabi, bigyan natin pagkakataon yung iba. Maaaring may mas magaling pa sa kanya. Yun, kasi, di ba? Hindi naman yung, paalis na ako, si anak, medyo umpisa mo nang pumapel-papel dyan. Yan na nga Kaya yung anti-EPAL na yan, paano magkakaroon ng chance ang isang baguhan? Kung may anti-EPAL bill na yan, bawal, di ba? Na may lagay yung, mananalo lang dyan, nakaupo. Diba? Samantala, alisin natin yan para may pagkakataon yung bago. Makilala niya sarili niya. Basang-basa mo na yung iba na, yung iba ginagawa mo ng artista yung anak, diba? MC o co-host ng isang show, Tapos pag medyo kilalang-kilala na, papasok na doon sa politics, ganyan sistema Basang-basa na natin Pero, nandiyan pa rin, Kasi, mayroong puwersa, Bukod sa pera. May puntasyon na silang mga botante na napapaikot. Napaandar na. Paano mo mababaliwala yung pakisama sa iyo ng kwan? Yung pamilyang gano'n. Mahalaga rin dyan yung transparency bill, yung freedom of information. Kasi yan, kung maging open na yan, mahalungkat yung mga corruption dyan. Sa ngayon, parang pinipigilan nila kasi hindi nila malaman. Hindi, siyempre. Silang unang tatamaan kasi. Pero yan sana magbibigay ng matinong pamamalakad pagka meron tayong transparency bill. Hindi ko lang maintindihan, pati si Pinoy medyo mabagal. Baka mahirap na mag-speculate. pero siyang nangako siya na dapat yung priority. Dapat itama na yan. Pero ngayon mukhang hindi na nakakalimutan Kaya nga dapat... Hindi nakakalimutan nyo, Katoto. Nakakalimutan. Sinasadya. Tapos tingnan mo si Erin Tanyada na nagpapanukala niya Freedom of Information Bill. Siya ngayon ang medyo
tinatabi eh. Parang hindi masyadong binibigyan ng mga kapwa niya politiko dahil kasi yun ang yung kanyang binabanderang batas, no? Itong mga kapwa niya politiko, ayaw nga. Gustong protektahan pa rin yung kanilang mga corruption. Kaya medyo may problema yung sistema natin talaga. Mahaba-haba pa. Dapat may lantad dito. No? Mahaba-haba pa lakbayin natin para ako saludo ko dyan kay Erin Tanyada, Congressman Erin. Talagang sinusuportahan niya yung freedom of information. At yung mga kapwa niya political dyan na kumukontra ngayon sa kanya, nilalagay siya sa back burner, nga. Para hindi lumaki, no? Ito yung mga namoprotekta nga dun sa kanilang mga interes. Wala pa rin tayo nung talagang matinong mga namamahala na sabi natin statesman, di ba? Yung nationalism nangunguna, ganyan. Pansarili lagi yung kanilang nasikaso. Okay, Father, nakarating ka ba doon sa kay Mika Ortega? Yung press conference no tinawagan ko na, tinext ko na lang siya kung malilate ako. Hindi na ako umabot talaga. Dahil malilate ka yung pala, hindi ka na makarating. Kasi tungkol sa expose, no? Na napakalaking pondo ng Malampaya, no? Na binibigay sa Palawan. Yung pala yun, Billion yun, no? Billion. Expose ni Archbishop ng Palawan, Bishop Palawan. At si Mika, nag-text nga sa akin, inimbita sa press conference. Tinawagan ko siya kung makakarating. Bigla kasi. Biglaan yung malaking expose ito. Maganda sana yun. Ito yung ito yung talagang major na dahilan kung bakit pinatay si Dr. Jerry Ortega. Dahil binabandera niya sa programa ito yung tungkol doon sa makita mo 10% lang yung nagawa ng project. Bayad na. Finished project. Ubos yung pondo. Yun ang lumabas sa audit no? 10%. So hindi mag ebidensya, hindi magsisinungaling no? So nagtuturoan na, tinuturuan DPWH yung mga opisyal na, di ba? So napakalaking nito, no? Hindi lang sa sa Palawan. Mayroon pa raw mga kapatid dito na yung pondo na yan talagang sa halip na nga nakakatulong sa atin na mag-subsidize ng energy problem natin napupunta sa wala. Napupunta sa biro mo, meron tayong rito, fuel di ba? Pero despite of all that, tumataas pa rin. Tayo pa rin tayong dapat kumbaga ito yung pera na yan, katulad ng panahon ni Marcos o yung oil stabilization, di ba? Oil price stabilization fund, PSF. Hindi tayo masyado masasaktan, no? Dahil parang isa-subsidize ng gobyerno. Ito yung mga pondo na pwedeng gamitin doon Maganda yung idea na yun, ng panahon na yun. Pero saan napunta? Masyado tayong nabibigla dito sa taas-baba ng maraming kaguluhan ang nangyayari dahil doon di ba? Lagi nasa kalsada yung mga jeepney driver, mga operator, di ba? Pati yung ibang naapektuhan, produkto, yung ating mga bilihin. Siyempre may mga delivery cost yan. Gamit ng gas yan kaya iwag natin sabihin na walang kinalaman di ba? Sa pagtaas-taas kahit wala kang sasakyan, yung electricity apektado rin, di ba? So dapat yan yung mga ganyan talagang nababantayan ng husto. Nakapagtaka rito, parang CCTV ang nangyari, di ba? CCTV tapos na yung nangyari na lahat, na consummated na yung crime. Saka lang ngayon mauungkat. Di wala na. Naitakbo na yung kung magnanakaw, naitakbo na. Kung buhay yan, kung pinatay, buhay, patay na. Kung dapat along the way, yung COA nakatutok na, di ba? Para hindi mangyari yan. Bakit nga ilalabas ng COA yung ganyan, di ba? Ang tagal, dapat may mga pre and post audit as you go along with the project. Ako hindi ko naman lagi ko sinasabi. Lumalabas na yung COA, kaya nga ako hindi ko lagi kong binabanggit. Kung binabantayan lang ng COA lahat ng mga proyekto na yan, walang mangyayaring anomalya. Kumbaga, hindi makukonsummate yung malaking parte ng pagnanakaw Pero kung puro pagkatapos na sa dokumento na lang lahat i-trace back, tapos na nagastos na lahat, wala na Ang na lang kung sino mananagot, which is wala namang karaniwan, wala rin nananagot Nasa Amerika na. nakatakbo na. Labas na ng bansa.
Kawawa na May naman mga tayo. timbre na yun. Siyempre, nakatimbre na. Medyo malaki ang problema talaga na si sistema. Kasi kung gagawin lang talaga ng COA, paulit-ulit ko sa mga columns ko dati, sinusulat ko yan. Dapat natitrace na hindi na mangyayari siya bago pa lang mangyayari yung krimen. Mukhang kailangan lumitaw si Madam Heidi Mendoza, di ba? May gusto ko ba sabihin, Henry? Parang... Hindi, wala. Dahil nababanggit niyo lang, parang mabalik lang tayo sa cancer ng society. Gaya ng corruption, yung mga dynasty. So, parang sakit na kaya meron nga tayong prevention. Kaya lang nabanggit mo kanina, yung cure naman, nakalpas na. Nagamit na, namatay na. Patay na kabayo ba? Ano meron tayong mga formula na for prevention. Kaya lumulusot pa rin yung sakit eh. Kaya nga pag napapabayaan yung sakit, nagiging cancer uli. Ayun. Kung gagawin lang ng bawat gabinete, ng kanilang mga trabaho, di ba? Kahit education, DSWD, walang katulad DSWD, wala kang makikita dapat sa lansangan ng mga bata, di ba? Di ba? Na natutulog sa kariton, di ba? Kaya nakapaskil sa kanila doon, nung nabasa ko ay ang paglilimos ay parang hindi tama. Hindi yun ang sagot. Oo nga. Pero saan naman... Wala naman silang sinabing sagot na tama para doon sa... Ito ang dapat gawin. Ito ang dapat gawin. Walang din man nila pinaskel. Kasi kung tatrabahuhin nila, DSWD, yung trabaho nila, di ba? Ay di, papasadahan na yung mga batang yan. Kukupin nila, ilagay sila mga orphanage, kung yun yung mga orphans, di ba? Kung matatanda naman yan, ilagay sa mga, sa tahanan ng matatanda. Balita ka to, laro paglalagyan eh. Pagka nilipon lahat yung mga... Ang bottom line lagi, walang pera, walang budget, di ba? Walang tao, laging ganun eh. Kahit sa ang ahensya ng gobyerno, police, siyempre sa pagka pinagkukuha lahat yung mga yan, pakakain ng gobyerno. Di ba? Board and lodging yan. Kaya tamang sinasabi mo, walang pera gobyerno. Kaya rin hindi naman kung huli ka naman ng huli, di ba? Ikukulong ka ng kulong, di wala naman pakakain sa loob. Wala rin mapagpwesto. Kaya napakalaki ng problema, di ba? Marami kasi dyan, hinuhuli nila yung mga bata. Pagka umaga, maligo na kayo, tapos uwi na kayo. Wala rin nangyari. Bagasya. Hindi, kaya nga sabi ko, nandyan sila para sila mag-isip ng mga solusyon eh. Di ba? Hindi lahat ng Pangulo eh. Kaya may gabinete, di ba? Kaya kailangan may nag-iisip. Bakit may mga departamento na magagaling, di ba? Di ba? Nagagawa nila yun ang tama, yung kanilang mga gabinete, di ba? Di ba? Dahil meron tayong mga pinapanupala na dapat itaas yung mga sweldo ng nanunungkulan dyan para ma-attract mo yung mga magagaling. Yung mga gagraduate sa eskwelahan na matataas ang honor, di ba? Anong cum laude, etc. Kasi kung mababa lang pa sweldo mo rin, anong bureaucracy mo? Di mahina. Wala. Ganyan parati tayo may problema. Mahina yung nag-iisip. Yung nag-iisip doon, nagpaplano doon na sinasabi natin, mahina. Kaya balik ulit doon sa panukalang na sinasabi ko, taasan yung sweldo, alisin yung pork barrel. Napakasimple. Ang problema nga kung tatanggapin na nila, kasi nagtatamasa pa yung mga nandyan. Pero kailan pa tayo magigising? Kung malampasan na nga tayo ng Cambodia, ng Burma, ng mga... Pagka kulelat na tayo sa takbuhan, sa karera, saka na tayo magising. Kaya yan ang mahirap, di ba? Gano'n naman ang galing ng Pinoy, di ba? Kaya si Pinoy sana, i-implement niya. Hindi lang yung matuwid siya sa taas, matuwid din dapat tulad sa baba. Tulad nito, may bagong panukala, privatization ng mga pampubliko hospital. Ako mismo, nakinakabahan ako dyan eh. Kawawa mga pobreng may sakit. Tayo nga, nasa middle na tayo, halimbawa. Pag pinag-uusapan, hospital parang kakabahan ka eh. Dahil baka lahat ng natitira mong pera, property, Pagka naging private lahat yan, parang nangyari sa gasolina na tumaas ng gusto. Parang mga kuryente na tumaas ng gusto. Actually, yan ang inaano ngayon ng gobyerno. Yung charges ng mga hospital na ngayon, hindi ko naman alam, behind that, kung anong gusto nila mangyari, ba't ipa-privatize? Merong mangungumisyon doon sa pagbebentahan ng hospital yan. Halos lahat, no? Halos lahat ng kawawa yung mga pobre dyan. Ay, nako. Maka-afford.
Pagpasok lang sa ospital, di na kayang bayaran. Wala. Kailangan palakasin natin yung mga kapisanan ng mga albularyo sa Pilipinas. Oo. Saka mga faith healer, kapisanan ng mga faith healer sa tapal-tapal. Oo. 'Di ba, para may alternative ang mga mahihirap, no? Advertise natin, no? kaya ito na pupuntahan natin, 'di ba, Neil? Pagka ganito mangyari, saan na tayo pupunta? Buti na lang si Partner Pasky, malakas sa ospital ng Maynila to. Kaso pag pinrivate, pare, may bayad ka na. bayad na. Ang sikreto ni classmate Sir Equalizer, lagi siyang uminom ng Ampalaya juice. Ampalaya juice. Yung sa dahon, pakukuluan niya. Kaya ang lakas-lakas niya. Kaya yun, yung mga tagapakinig natin, magpalakas Ampalaya, sige, magdamo-damo na lang tayo. Para walang sakit-sakit. Pag bandang huli, pagka ganyan na-privatize sa lahat yan, ipopromote natin yung mga herbal. Yung mga pinakulong ganito, no? Para may alternative na maisip yung ating mga kababayan. Public service rin natin. Marami nang nakikinig doon sa advice ko na yun, na Ampalaya, pinakulaan dahon. Dapat may dosage. Sabihin mo yung dosage, no? Hindi, dosage isang dakot na dahon ng palaya. Tapos, mga 30 dahon lang. 30 dahon. Tsaka isang pitsil na tubig. Hindi kasi para hindi masyado mapait. Wala namang overdose ang herbals advice lang maganda. Walang overdose. Kaya kahit yung in-advise ako nga, dinadamihan pa yung dahon, ako pala Sabi ko, di naninibago ka, mapait. Sabi niya, hindi, kaya ko naman Pero ang ganda niya ng resulta. Okay. Ang ganda na. Yung kumikikig. Kumikikig. Talaga. Para daw jingle niya. Dati hindi siya nag-jingle. Ngayon, madalas daw siya mga-jingle di ba? Di ba maganda sa katawan yung parang jingle, di ba? Oo naman. Wag lang wala. Mag-pampers ka na. Okay. Saka ko yung may kaibigan ako na nag-share nga yung 4 na basong tubig sa pagkagising mo sa umaga. Lagay pa alas 4, alas 5. Ako dalawa lang, no? Subukan mong 4. 4 hanggang kaya mo 5 para mahugasan yung laman yung loob. Mga laman loob. Basta paggising. Ayan, ito nyo mga kababayan, yan po yung may papayo namin sa inyo. Para pag pre-privatize po itong mga pampublikong ospital, at least initially meron na kayong magagawa sa health natin, ha? Okay. Ang sakit yan. Pero simulan nyo na ngayon, huwag na tayo mag-private pa. Bilis ng panahon na Mr. Equalizer. Oras natin na alas 4:55 na, bilis 5 minuto na. Baka pahabol. Meron kasing meeting ang mga master plumbers na nakatira ng Pasig, Marikina at Rizal, no? Itong darating na bukas, Lunes ng gabi, doon sa NAMPAP temporary headquarters, doon sa 29 Bonifacio Avenue, Christine Village, La Paz, Pasig City. Mantakin tawagan lang ako sa 7369159, no? 7369159 sa mga master plumbers na taga Marikina, Pasig at Rizal. Magkakaroon tayo ng organizational meeting. Yun. Partner, meron pa tayong 4 na minuto. Balikin natin yung yung kundas. Sige, ano? Diba may kwentong yung lugar sa Cavite na naranasan ko yung sinasabing nagmumulto. Anong lugar yan? Yung sa fishing na sa Island Cove. Island Cove. Classmate nung umattend ako ng Rotary ng Cavite sa induction nila. Diyan sa Island Cove. Maganda yung lugar Ngayon, ang hindi ko makakalimutan dyan, ito kung maniwala, hindi nakikinig sa atin na mayroong basta maniniwala kami, pare. Nung kasagsagan ng kagandahan ng programa, medyo jumingil ako doon sa CR. May pabo. May pabo. Diyan sa CR mismo na nga. At saka kambing. Sabi ng kambing, Hindi ka na. Ang teka nga, sabi ng baka, oo nga. Ano sabi ng pabo? Laki. Sige, tuloy mo. Doon ko hindi ko maintindihan yung kung totoo hindi. Pero talagang nangyari. Nung jumijingle ako, nag-iisa ako, 3 yung urinals.
parang may naghihigab doon sa tabi ko eh. Parang may naghihigab. Parang gawa ganon. Eh di, Pagtingin mo? wala talaga. Katabi ko yung, tatlong ano lang yun eh. Doro. Eh di, naghihigab na ganon. Hindi ko pinansin, ano ha? Tapos nung, mahalingon ako sa isang inodoro na, di ba may pinto parang halos may clearance doon sa ilalim. Makikita mo yung sapatos. Nung mahalingon ako doon na, nakita ko mayroong sapatos na parang nakaupo. May sapatos pero walang paa. Hindi, may sapatos na may pantalon, may sapatos na parang nagdidiskarga. Nakaupo doon sa inodoro. E di tinitignan ko. E di ngayon, ninenervous na ako. E di, pagbalik ko na sa induction, binulungan ko yung dalawang kasama ko, sinama ko. Sabi ko, pare. Bilisan mo at Parang ako merong hindi magandang nangyayari dito na may nagmumulto siguro ako. Nung bumalik kami, wala yung nakita namin yung pagpasok. Nung buksan namin yung pinto, wala tao. Tapos nawala rin yung sapatos sa bus. Munti ka naman magbura pa. Sabi ko, buot nun, nagkatakutan to nung dahil naka-witness na akong dalawa eh. Maya na, wala nang oras. Ayos na. Salamat sa kwento mo, partner, ha? Kwentong undas. Okay. At, may sasabihin ka ba, Henry? Hindi, alalahanin po natin sa dating na undas. Alalahanin natin yung ating namayapa. Mas mahalaga yung kanilang kaarawan ng pagkayapa nila. Sige. Yan. Okay, at of course, tapos naman po ang ating isang oras na talakay na untahan. Pag po sana kayo magsasawang sububaybay sa amin tuwing linggo sa ganito ring oras at himpilan. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Pag po sana kayo magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong, at paggabay sa amin. Nawa po ay lumaganap sa libutan ng pag-ibig, kapayapaan, at pag-uunawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo, sampu ng aming kapwa. Ang lahat po ng papurit, pasalamat ay sa inyo. Ito ang aming samad dalangin. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sa pamamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Linggo po ngayon, huwag kayong makalimot magsimba. Ito po ang inyong kaibigan sa Papawid, si Mr. Equalizer, Dan Sulueta, nagpapaalala na tayo pantay-pantay sa batas ng Diyos at ng tao. Paglaban ang matuwid. Ang inyo pong katotong Paski, maganda nga po muli sa inyo lahat at naway bigyan at pagkalooban pa tayo ng poong may kapal ng buhay na kung hanggang saan makakarating. Ito po ang inyong lingkod, Engineer Willie Juan. And sa manya yung ka-textmate on air, babae. Magkarinig lang po tayo sa susunod na linggo, ha? Mabuhay ka, Pilipinas!